Sino-sino ang mga tauhan sa pelikula at ano ang kanilang ginampanan o kontribusyon sa pelikula? Ang unahing tauhan sa kwento ay si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Villalonga or mas kilala sa tawag na Dr. Jose Rizal. Siya ang pangunahing tauhan sa kwento at ginampanan niya ang pagiging doktor, guro at manunulat na may paninindigan sa kanyang sarili at mga paniniwala. Ipinatapon siya sa dapitan dahil sa hinala sa kanya ng pag-aklas laban sa pamahalaang Espanya. Siya ay nilalarawan ng mga praile na isang herehe na ang ibig sabihin sa kanyang isinulat na libro ay ang taong may kakaibang paniniwala sa madla. Madalas ito ay salungat sa nakaugalingang paniniwala na natututunan sa mga simbahan. Inilalarawan din siyang isang filibustero na tumutukoy naman sa mga taong tumutuligsa o kasalungat sa mga paniniwala ng mga taong nasa gobyerno. Isa sa mga tauhan ay si Padre Sanchez. Ang ginampanan niya sa kwento ay isang padre na malapit kay Rizal. Paboritong estudyante niya si Rizal sa Ateneo at anak na rin yung turing niya kay Rizal kahit na isa siyang pare. Padre Obac, siya naman ang masuyo at determinadong pare na kumbinsihin si Rizal na magbalik loob sa relihiyong Katolika. Senyor Don Fernando Blumentritt, ang malapit na kaibigan ni Rizal na pinadadalhan niya ng mga liham mula sa Europa. Teodoro Alonso, ina ni Rizal na pinauwi niya sa dapitan upang kasama ng dalawa niyang kapatid na babae na sina Maria at Narcisa. George Taffer, ang tumatayong tatay ni Josephine at naging pasyente ni Rizal sa mata. Josephine Bracken, isang Irish na naninirahan sa Hong Kong, na naging asawa ni Jose Rizal, magmula nang samahan niya ang hindi niya totoong ama na si George Taffer na magpagamot ng mata kay Dr. Jose Rizal sa dapitan. Manuela Orlac, ang nag-iisang kaibigan ni Josephine Bracken na nag-introduce din sa kanila ni Rizal. Siya ay isang kalaguyo at espiya ng mga praile. Joselito Asiñero, isa sa estudyante at katukayo ni Rizal. Pablo Mercado, ang nagpanggap na kamag-anak at magiging utusan ni Rizal, ispay siya ng mga praile na nagtangkang patayin si Rizal. Ang totoo niyang pangalan ay Florencio Namanan. Don Pio Valenzuela, isa ring doktor na nanghihikayat kay Rizal na umanib sa revolusyon o kilosang propaganda na KKK o kataas-taasan kagalang-galangan na katipunan ng mga anak ng bayan. Kapitan Carcenero, ang nagbabantay kay Rizal habang siya ay preso na naninirahan sa dapitan. Sino nga ba ang bida at kontrabida sa kwento o pelikulang ating pinanood? Na pinamagatang Rizal sa Dapitan taong 1977. Siyempre, nasa pamagat pa lamang ay alam na natin kung sino ang pangunahing bida. Siya ay ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang kwento ay umiikot sa kanya at ito ay hango sa kanyang tunay na buhay. Ang kwento ay umiikot sa kung ano ang pamumuhay na mayroon siya sa dapitan, ang kanyang mga pinagkakaabalahan at ang buhay mag-asawa at ang iba pa niyang karanasan tulad ng pagtuturo, pagsasaka at iba pa. Doon pinakita ang buong pamumuhay at pananatili ni Dr. Jose Rizal sa dapitan sa loob ng 4 na taon. At syempre, sa isang kwento, hindi nawawala ang kontrabida. Ang mga kontrabida sa kwentong ito ay unang-una na si Padre Obac. Isa siya sa mga naging hadlang sa kwento sapagkat palagi niyang binabash si Dr. Jose Rizal at hindi ito pabor sa mga ginagawa nito. Palagi niya ring pinaparinggan si Dr. Jose Rizal gamit ang mga sermon niya sa simbahan. Isa rin siya sa naging hadlang kung bakit hindi naikasal si Dr. Jose Rizal at ang kanyang kasitahan na si Josephine sa simbahan sapagkat hindi ito pumayag na hindi katoliko si Dr. Jose Rizal. Isa pa sa mga naging kontrabida sa pelikulang ito or kwentong ito ay ang nagpanggap na kamag-anak ni Dr. Jose Rizal na nagpakilalang Pablo Mercado na ang tunay na pangalan pala ay Florencio Namanan. Ito ay isang espiya na pinadala ng mga praile upang manmanan at patayin si Dr. Jose Rizal. Sino-sino ang bawat humanap sa bawat taon kilalanin. Albert Martinez, Long Jose Rizal. Ang pangunahing tauhan sa pelikula, siya ay kinulong sa dapitan dahil sa paglaban sa mga Kastila. Amanda Page, Long Josephine Bracken.
Ang kasintahan ni Rizal na kanyang nakilala sa Dapitan. Roy Alvarez. Belong Captain Ricardo Carnicero. Ang gwardiya nagbabantay kay Rizal habang siya ay nasa Dapitan. Chris Michelena. Belong Padre Abac. Ang paring nabigo sa pagbabalik loob ni Rizal. Candy Pangilinan. Belong Maria Rizal. Ang kapatid ni Rizal na nagsumbong sa pagtataksin ni Josephine Bracken. Tess Dumpet. Belong Narcisa Rizal. Isa sa mga babaeng kapatid ni Rizal na kanyang nakasama sa Dapitan. Rustico Carpio. Belong Doa Teodoro Alonzo. Ang ina ni Rizal. Jaime Fabregas. Belong Padre Francisco Sanchez. Ang kanyang Jesuitang guro na tumulong sa kanya sa pagpapaayos ng bayan ng Dapitan. Paul Holmes. Belong George Taufer. Ang ama ni Josephine Bracken na nagtungo kay Rizal upang magpagamot. Rizal sa Dapitan. Ano ang buod ng pelikula? Ang pelikulang Rizal sa Dapitan ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ni Jose Protasio Rizal, kung saan isinasalaysay nito ang naging buhay ni Rizal sa loob ng Dapitan. Nang dahil sa kanyang matapang na pakikibaka laban sa gobyernong Kastila at sa relihiyong Kristyanismo, ipinatapon si Jose Protasio Rizal sa Dapitan. Bagamat para lamang siyang nasa bakasyon sa loob ng Dapitan, ayon sa kanya ay hindi makakailang para siyang presong walang kalayaan. Sa unang araw ng pananatili niya sa lugar ay nanirahan siya kay Kapitan Ricardo Carcinero, kung saan kasama niya ito saan man siya magpunta. Sa pasimula ng pamamalagi ni Rizal sa Dapitan, isa sa mga kaibigan niyang pare na si Padre Abac ang lumapit sa kanya upang hikayatin siyang magbalik loob sa Diyos. Ngunit hindi nagtagumpay ang kura pagkat si Rizal ay di nagpatinag at nanatili lamang siyang matatag sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Nang sumunod na araw, muli niya ring nakita at nakakwentuhan ang ama-amahang si Padre Sanchez na isa sa kanyang naging maestro sa Ateneo, ngunit hindi rin nagtagal ay bumalik ito sa Maynila. Ginawa ni Rizal makabuluhan ang kanyang pananatili sa lugar kung saan ay hindi siya naging isang ordinaryong bilanggo. Ginamit niya ang kanyang mga araw upang tumulong at ipakita ang kanyang iba't ibang kakayahan sa iba't ibang larangan, katulad na lamang ng panggagamot, pagiging maestro, tagalinang at tagabungkal ng lupa sa kanyang bukirin, at ipinamalas niya rin ang kanyang galing sa pagiging inhinyero at eskultor. Ayon na rin sa kanyang kahilingan, dumating ang kanyang ina na si Doña Teodora at ang kanyang kapatid na sina Maria at Narcisa. Ibinalita nila ang pagkamatay ni Leonor na naging dahilan ng matinding kalungkutan ni Rizal. Ngunit, hindi rin nagtagal ay nakilala niya si Josephine Bracken, isang Irish na anak-anakan ni George Taufer. Ang dayuhan na si Josephine Bracken at ang kanyang ama ay sumadya sa Pilipinas upang ipatingin ang kalagayan sa mata ng ama ni Bracken. Hindi rin nagtagal ay nahulog ang loob ni Rizal at Bracken. Ngunit umalis si Josephine na bigong mapagamot ang ama. Ngunit nangako itong babalik, hindi kalaunan ay bumalik siya at nagpasya silang magpakasal. Hindi pinayagan ng simbahan na magdaos ang kasal sapagkat ayaw ni Rizal tanggapin ang Katolisismo. Kaya naman nagpakasal sila kahit walang presensya ng kahit sinong pari. Maayos ang kanilang pagsasama, ngunit nalaman ni Rizal mula kay Maria ang naging pagtataksil sa kanya ng kanyang asawa. Nagkaroon ng isang matinding away na naging dahilan ng pagkalaglag ng kanilang anak na si Francisco sa sinapupunan ni Bracken. Hindi naglaon ay nagkaayos din silang mag-asawa at maayos na nagsama. Sa huling bahagi ng pelikula ay hiniling ni Rizal na makapunta sa Cuba at tinulungan siya ni Kapitan Ricardo na sumulat sa Gobernador General. Ngunit hindi kaagad natugunan ang kahilingan nila. Makaraan ng ilang araw ay binisita si Rizal ng isang doktor na nagngangalang Dr. Pio Valenzuela. Ipinadala siya ni Bonifacio upang iparating ang kanilang planong paghihimagsik laban sa mga Kastila.
Bagamat sa unay tutol si Rizal sa planong pag-aaklas, ay pinayuhan niya si Dr. Pio na humingi ng tulong sa mayayaman para sa armas na gagamitin. Sa kabilang banda, makaraan ng 1 taon ay pinahintulutan din ng Gobernador General ang kahilingan ni Rizal na manilbihan bilang doktor sa Cuba. Kaya naman nagpaalam siya sa mga tao at sa kanyang pamilya upang pumunta ng Cuba. Wakas. Noong si Rizal ay ipinatapon at nanirahan sa dapitan, maraming aral at karanasan ang kanyang natutunan at naituro sa iba. Una na rito ay ang pagpapahalaga sa edukasyon. Bilang isang guro, isa sa pinagkaabalahan ni Rizal ay ang pagbibigay ng edukasyon sa mga batang hindi nakakapasok sa paaralan sa kabayanan ng dapitan. Itinaguyod niya ang pag-aaral ng agham, sining at iba pang kaalaman. Para kay Rizal, ang edukasyon ay isang napakalaking bagay na dapat matamasa ng isang tao. Naniniwala siya na ang edukasyon ay makapagliligtas mula sa kamangmangan at pagkaalipin. Ikalawa ay ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Bilang isang doktor, naglingkod si Rizal sa mga nangangailangan ng medikal na tulong sa dapitan. Ipinakita niya ang mga Pilipino ay may kakayahan na maglingkod sa kanilang kapwa at makatulong sa kalusugan ng komunidad. Bukod pa rito, binigyang halaga niya ang pagpapaunlad ng kanilang lugar. Pinamahalaan ni Rizal ang pagpapaganda ng dapitan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga proyekto tulad ng water system at ilawang kalsada. At panghuli ay ang pagmamahal sa bayan. Sa dapitan, natutunan ni Rizal ang kahalagahan ng pagiging responsable sa kanyang mga gawain at obligasyon. Ipinakita niya ang dedikasyon sa pagtuturo, pangangalaga sa kalusugan ng mga tao at pag-aasikaso sa komunidad. Sa kabila ng kanyang pagkakatapon, hindi nawalan ng pag-asa si Rizal na makatulong sa kanyang bayan. Ipinakita niya ang kahalagahan ng pagmamahal sa bansa at pagiging handang magsakripisyo para sa ikabubuti nito. At iyan ang ilan sa mga aral na ating mapupulot sa ating pambansang bayani na si Rizal. Magaling ba ang mga gumanap sa pelikula? Kapani-paniwala ba ang pagkakaganap at bakit? Tunay na masasabing magagaling at mahuhusay ang mga aktor sa pagganap nila sa pelikula sapagkat naiparamdam nila sa mga manunood ang bawat karanasan at mga pangyayari na ganap sa buhay ni Dr. Jose Rizal noong siya ay nasa dapitan. Naipabot nila ang mga mensahe at ang tunay na kahalagahan ni Dr. Jose Rizal sa pelikula. Naging kapani-paniwala ito sa mga mata ng mga manunood dahil sa kanilang husay, tila natural na pagganap ng kanilang mga karakter. Sa kung paano nga ba ilarawan ang bawat tauhan sa pelikula, nagmistulang si Dr. Jose Rizal mismo ang nasa pelikula, maging ang iba pang mga tauhan. Ang bawat mga tagpo sa pelikula ay may iniiwang mensahe na kapupulutan ng mga manunood. Ang pelikulang pinamagatang Rizal sa Dapitan sa direksyon ni Ticoy Aguilos ang nagbigay linaw sa mga tagpong naganap sa buhay ni Rizal noong siya ay ipinatapon sa bayan ng Dapitan sa probinsya ng Zamboanga. Ipinakita ng pelikulang ito ang mga bagay na nagawa ng ating pambansang bayani upang buhayin ang bayan ng Dapitan. Sa pamamagitan ng pelikulang ito ay pinakita rito ang mga nangyari kay Rizal sa panahon ng siya ay pinatapon. Sa puntong ito ay ating sasagutin ang katanungan kung ano-ano ang ating napuna sa pelikula o kwentong ito. Bilang panimula ay ating susuriin ang script ng pelikulang ito. Para sa akin, maganda ang tekstong nakapaloob sa script ng pelikula. Ang mga matatalinhaga at magagandang salita ni Rizal na kakikitaan ng talino ay nakapagbigay kulay sa pelikula. Isama pa natin ang mga mapanlinlang na pahayag ng mga prayle na pawang makatotohanan. At ako ang ilikod papag-siri sa inyo. Maaaring basa niyo mga ibig ko nais ko lang sana malaman na kung anong sunay parating sa ating mga kabayan handa po may pusin na mga itong lahat. Bagaman may malaking bahagi o porsyento ng script ay nasa wikang Filipino o Tagalog, mayroon din namang mga piling linya na nakasulat o sinambit sa Kastila.
maganda sana o mas mapapalinang pa sana ang epekto nito dahil nakakadagdag ito sa kagandahan ng pelikula, ngunit ito rin ay nagbigay ng kalabuan dahil wala itong subtitle. Sa kabilang banda ay mahihinuhan natin ang kagandahan ng script ng kwentong ito. Ang mga aktor at mga tauhan ng pelikula ay nagpakita ng iba't ibang emosyon tulad na lang ng pagiging kalmado, pagkakaroon ng mataas na emosyon, pakikipag-usap sa maayos sa pamamaraan at pagiging magalang na naaayon sa nais nilang iparating. Ngayon naman ay dadako tayo sa sinematografiya. Masasabi ko na hindi naging masyadong epektibo ang sinematografiya ng pelikulang ito. Madalas kasi ay nakapokus lamang ang kamera sa mukha ng isang tao at gayon din napakabilis ng mga pagkapalit o transisyon ng mga eksena. Ngunit masabi ko naman na meron din namang mga piling eksena na kakikitaan natin ng ganda at naipahayag nila at naipakita ang kabuluhan at kulay ng kwento ni Rizal sa Dapitan. Ngayon naman ay ating pagtutuunang pansin ang direksyon at pagganap ng mga artista. Para sa akin, naging maayos ang direksyon ng pelikula, ang estilong ginamit ng direktor, bagamat simple pero may kahusayan pa rin ang pagbuo ng kwentong ito. Nagbigay ningning sa pelikula ang pagpapalabas muna ng katapusan bago ang simula ng istorya. Ngunit naging magulo lang sa umpisa ang pelikula. Nung parteng inilipat si Rizal sa Dapitan ay hindi masyadong naipahatid ng buong kahusayan dahil sa mabilis itong pagpapalit ng focus at hindi rin gaanong maintindihan at makita ang mga gumaganap na tauhan sa istorya, lalo na at madilim ang setting ng pelikula. Sunod naman ay ang pagganap ng mga artista. Masabi ko na napakahusay ng direktor sa pagpili ng mga tanyag, magagaling at batikang mga artista upang gumanap ng kwento ni Rizal. Gayon din ang pangunahing tauhan na si Martinez na talaga namang isa sa pinakamahusay na aktor dito sa Pilipinas. Masabi ko na maganda at pinang-pino ang pag-arte ng mga artista sa palabas. Natural ang bawat kilos nila na para bang totoong pangyayari iyong napapanood. Maayos din na ihatid o na ipahayag ang mensahe dahil sa kagalingan ng mga taga-siganap. Napakahusay din ang eksena kung saan sinusulo ni Rizal si Bracken na kanyang asawa dahil ito ay makatotohanan at binigyan ng magandang pagkilos. Nagustuhan ko rin ang parte ng pag-aaway ng mga tauhan dahil makikita mo ang emosyon at taas ng emosyon ng palitan ng salita ng mga tauhan. Mayroon nga lang ibang mga parte na medyo hindi malinaw ang pagkakabanggit o pagkakasalaysay ng kanilang mga script. Sa kabilang banda ay mauunawaan mo pa din dahil sa emosyon at ekspresyon na kanilang pinapakita. Gayon din ay napakahusay ng produksyon ng pelikulang ito. Ang lahat ng sino mang makakapanood ng istoryang ito ay mapapahanga dahil angkop ang mga kasuotan, lugar at gamit at iba pa na pinapalabas na mensahe. Lahat ng kasuotan at kagamitan ay pawing antigo na nakatulong ng malaki sa pagkasalarawan ng tunay na nangyari ng panahon na iyon. Ang mga lugar ay magaganda at pinili talaga. Maganda rin ang mga bangkang ginamit sa pag-alis ni Rizal. Kayo naman sa paglapat ng musika, nakatulong din ang musika sa pagpapaganda ng pelikula. Ang mga ito ay nakakaantig ng damdamin at pumasok sa mga eksenang kanilang tunay na kinababagayan. Nagbigay buhay din ang mga musika sa unang bahagi ng pelikulang ito at walang masasabing mali rito. Gayon din sa mensahe. Ang mensaheng nakapaloob sa pelikula ay ubod ng ganda, lalo na ito ay naihatid ng maayos sa pamamagitan ng ibang elemento ng pelikula at bawat eksena ay may kapupulutan tayo ng aral. Malinaw na ipinapahiwatig ng pelikula na dapat mong ipaglaban kung ano ang sa tingin mong tama. Parang huwag kang magkukulang ng pagtitiwala sa sarili mong kakayahan at sa Diyos.
tanggalin ang takot at harapin ang anumang hahadlang sa iyo ng buong tapang at gawin mong lahat para sa bayan mong tinubuan. Ano ang maidudulot ng pelikula sa paglinang ng pagka-nasyonalismo? Ang pagsasapelikula ng buhay ni Dr. Jose Rizal sa Dapitan noong 1997 ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa pagpapalaganap ng pagka-nasyonalismo sa mga manonood, katulad na lamang ng mga sumusunod. Pagkakakilanlan kay Dr. Jose Rizal. Pagkakakilanlan kay Jose Rizal bilang isang bayani at leader ng pambansang pagkilos. Ipinapakita nito ang mga aspeto ng kanyang buhay na hindi gaanong alam ng marami tulad ng pananatili niya sa dapitan. Inspirasyon. Ang pagganap ng aktor na gumanap kay Rizal ay maaaring magdulot ng inspirasyon sa mga manonood, lalo na sa mga kabataan na maging mas maalam sa kasaysayan ng Pilipinas at sa mga prinsipyong ipinaglaban ni Rizal. Pagpapahalaga sa edukasyon. Pinakita ng pelikula ang kahalagahan ng edukasyon na isa sa mga pangunahing prinsipyo ni Rizal. Ito ay maaaring mag-udyok sa mga manonood na itaguyod ang edukasyon bilang paraan ng pag-angat ng bansa. Pagkakaroon ng kritikal na pag-iisip. Ang pelikula ay mayroong mga eksenang nagpakita ng mga katiwalian at pang-aabuso ng mga namumuno noong panahon ng kolonyalismo. Ito ay maaaring mag-udyok sa mga manonood na magkaroon ng kritikal na pag-iisip at magtangkang baguhin ang masasamang sistema sa lipunan. Sa pangkalahatan, ang pelikula tungkol kay Rizal sa Dapitan ay maaaring maging instrumento para sa pagpapalaganap ng pagka-nasyonalismo sa pamamagitan ng pag-angat ng kamalayan at pagpapahalaga sa mga prinsipyong isinulong ni Rizal para sa kalayaan at pag-unlad ng Pilipinas. Ano-ano ang mga nagawa ni Rizal sa Dapitan? Nagtayo ng paaralan para sa mga batang lalaki. Ang layunin nito ay upang maturuan silang magbasa at maging maparaan sa buhay. Naggawa ng patubig gamit ang mga pinagdugsong-dugsong na kawayan. Nagamot ng may mga sakit ng walang bayad. Dahil sa kanyang angking galing sa medisina, maraming mamamayan ng Dapitan ang kanyang natulungan. Gayon din nagamot niya ang kanyang ina. Pinaalis ang mga latiang nagiging sanhi ng malarya. Paglalagay ng ilaw sa lansangan ng Dapitan. Sa pananatili ni Rizal sa bayan ng Dapitan, inabala niya ang kanyang sarili sa mga makabuluhang bagay. Isa na nga riyan ay ang pagpapaganda ng Dapitan at pagpapaunlad nito. Mairerekomenda mo ba ang pelikula? Para sa akin, mairerekomend ko ang pelikulang ito dahil magbibigay aral at inspirasyon sa ating mga Pilipino. Mabibigyan ng pagpapahalaga ang lahat ng sakripisyo ni Rizal na walang halong pilit ang pagtulong sa bansa at pagtulong sa mga mamamayang Pilipino. Ang buhay ni Rizal sa Dapitan ay hindi biro. Binigyan niya ng kulay at tinulungan niya ang ibang tao dito para sa kanilang kaligtasan. Ang pelikulang ito ay nagpapakita ng pagiging makatao at makabansa na kung saan bilang Pilipino, kailangan nating isabuhay at bigyang importansya ito. Ang pelikulang ito ay makakatulong upang mapatibay ang nasyonalismo. Maliliwanagan ng bawat Pilipino na kahit mismo si Rizal, kaya niyang ibuwis ang kanyang buhay alang-alang sa bayan. Paano pa tayong bilang Pilipino dapat maging mulat sa pagbabago na nangyayari sa bansa?